Mga kaibigan, may tao sa kabilang line. Hello? 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 Ayan, ma'am, naka-loudspeaker ka ba? Hindi po, wait lang po. Maingay. Balong, pakipatay na nga lang yung radyo. Pakipatay na lang maingay dun. Hello? Sorry, anak. Sorry ha, medyo maingay kasi. Tito, patay mo na lang to. Maingay daw. Okay na po. Ayan. Anong ginagawa ni Tito? Nagko-computer. Sosyal, may computer kayo. Yes. Wow, mayaman. May gate ba yung bahay ninyo? Meron po. Sosyal. Chandelier, meron kayo, ha? Meron din. Wow! Meron ba kayong ice cream sa refrigerator? Ubus na. Pero nagkaroon kayo. Ha? Sosyal, mayaman. Sige, dali. Anong pangalan? Pwedeng codename na lang po. Pangalan po, pangalan. Huwag tayo maglokohan dito, dali. Sige po. Aiko po. Aiko, ilang taong ka na? 22. 22. Anong ginagawa sa buhay ni Aiko? Nagpapahinga. Kaka-leave lang po sa work. Naka-leave ka sa work? Ano bang work mo? Sa casino po before. Casino? Ano ka doon? Sa Pagcor. Ano ka doon? Parang... Korean agent. Paano yun? Paano ginagawa nun? Nag-assist po ng mga players. Nasa floor ka? Sa VIP. Eh, di beautiful ka? Hindi po. Sakto lang. O di hindi. O di hindi ka beautiful. Sige, dali. Nakabahan ako, wait lang. Baka mga anak ako nang wala sa oras tapos yun. Naka-ano ka ngayon, maternity leave. Opo. Naka-maternity dress ka ba ngayon? Hindi, naka-pek short lang. Hoy! May Okay, stop! Na maluwag. Mainit. Stop! Stop! Careful with your words, alright? I'm sorry. Okay? Okay. One more. Alright, babaan kita ng phone. Okay. Okay? Alam mo kung bakit? Yes. Kasi mawal na akong trabaho bukas. Okay? I'm sorry. Sige. Okay, sabi ko stop, tuloy-tuloy ka pa rin. Nakakainis lang. Anong tatanong mo sa akin? Ano po? About dun. Maingay. Hilahin mo lang. Wag. Daming istasyon! Kasi po binubuksan nila yung radyo dito sa bahay. Ate, focus ka naman dito, ate. Hindi ito palengke. Radyo ito. Ako muna kausapin mo, ate. Patayin nyo nga. Ay, sos. Hello? Gusto mong kausapin muna sila o dito? Hindi, kayo po. Focus ka rito, ate. Hindi ako pwede mag-antay. Sorry, ha? Kasi radyo po ito. Okay? Okay. Aiko, ha? Buntis ka. Huwag tayo may stress paras. Baka makunan din ako kahit di buntis. Ilang buwan na yung tiyan mo? Magsa-7 po. Malamang 6 yan. May kamot ka na? Wala. Paano nangyayari yun? May mga tao talagang hindi nagkakakamot? Onte. My Sa God. lang, sa tiyan wala, pero sa may legs meron na onti lang. Ganun. May mga babae daw na never magkakakamot, di ba? Sabi po. Sabi. Hindi naman po may iwasan ka. Lagyan daw ng suka, eh. Sabi nila. Suka. Yung pinapahiran daw na, mga sa amin, probinsya, pahiran mo ng suka, sabi. Talaga? Bukas na try ko. O tapos pahiran mo ng mangga, kayo may mangga. Sausawan. Talaga. Sige, dali. Babae, lalaki yan? Lalaki. Lalaki. Asan tatay niyan? Yun na nga eh. Yan na. Eto na yan. O, sige, kwenta mo ako, dali. Ano? Nahiya ka pa. Diyan ka na naman. Ang ingin ng tsuhin mo, matulog kaya siya muna. Sige po, tito, pakitali po ang sarili, kawala ka mamaya, ha? Sabi mo kay tito, baka gawin naman yan. Joke lang po, pasok na lang po kayo sa drum, magkulong po kayo. Sige po, bigyan po natin ng daan si Aiko para makapagbuhos po ng sama ng loob. Ba't umiyak ka na ba? Hindi po. Wala. Kala umiyak, etos lang pala lang yan. Madali, kwento ate. Wala, tatanong ko, kasi po yung...
Kasi po yung boyfriend ko po nasa sa kanila. Ang pinag-uusapan natin ay yung anak, tatay ng magiging baby mo. Opo. Doon siya sa kanila, tapos andito po ako sa amin. Oh, obviously. Hindi po kasi kami magkasundo. Sa anong bagay? Kasi po masyado po siyang ma-pride. Gusto niya kasi ako daw po yung nandun sa kanila. Di ba ma-pride ka din naman pala? Di ba? Kasi ikaw din, hindi ka na sumunod sa akin, hindi siya sumunod sa'yo. Parehas lang kayo. Yung sa side ko po kasi wala pa po siyang ikakaya. Yung parang iniisip ko lang po yung sa bibi ko. Kasi, di ba, yung hindi po niya maintindihan, sinasabi po niya sa akin. Aiko, may bukas bang radyo? At pinatay na po. Gusto kitang kausap ng tuloy-tuloy, So sana tuloy-tuloy tayo mag-usap. Okay lang ba? Okay. Kasi I want to give my heart to you pagkausap kita. So please allow me to give my best, di ba? Pag ina-advise lang kita, would you try to focus on me? At pakisabi naman sa mga nakapaligid to please just keep quiet for a while. Okay. Alright? Salamat po. O sige, tuloy mo. Ayun. Tapos yun nga po, hindi po kami magkasundo lagi. So ito isa sa mga major na hindi mapagkasunduan. Opo. Okay, unang tanong. Kayo man dalawa nag-agree na magsasama na kayo sa isang bubong talaga? Gusto po, kaso nga lang, wala pa po kasing ikakaya, ganun. Parang, Paano walang ikakaya? What do you mean? hindi pa po siya stable sa work niya. Yun po. Paano hindi siya stable sa work niya? Kakaroon lang po niya ng work kasi. Okay, so bahay nilang titiran mo. Paano mo nasabing wala siya ikakaya? Bahay naman nila yon. Hindi, sa ngayon po kasi, magmula po kasi nung nabuntis ako, yung mami ko na po yung tumutulong sa akin. Okay. So, parang yun sa family mo ba, welcome ba siya pag siyang titira dyan? Opo. So, bakit daw ayaw niya? Nga po siya, sabi niya siya daw po yung lalaki, gusto daw po niya. Siya daw po yung kuha sa akin. Well, magandang point of view yun, pero may point of view ka din. Di ba? Maganda kasi ang andito, parehas nyo gusto magsama sa isang bubong. Opo. Tama? Opo. Okay, pero kumbaga yung pagkakataon na meron kayo, di ba, unfortunately, hindi enough yung resources ninyo para magsama sa isang bubong. Hindi enough yung meron sa inyo para, alam mo na, naintindihan mo. Oo. Ano ba yung gusto mong tanong sa akin? Kung ano po ba yung dapat gawin? Gaya ng? Kung ako po ba yung pupunta dun? Sa kanila. Ano ba yung bagay na ayaw mo kasi? Kasi yung kasing part na wala pa siyang ikakaya, maniniwala ko pagdating mo doon, hindi ka na mamamatay, di ba? Oo. Tuloy pa rin yan. Di ba? Parang sa akin kasi dito ngayong gabi, Aiko, parang ang dating sa akin, there's something more na ayaw na dahilan kung bakit ayaw mong pumunta doon. Hindi ako naniniwala na ito'y usapin ng may kakaya o wala. There's something more. You have to be honest to me. Ano yung dahilan? Gusto ko rin naman po, wala naman pong problema kasi close naman po kami nung mama niya. So what's wrong? Gusto ko lang po kasi makita na kasi parang gusto mo makita na? hindi po siya gumagawa ng effort eh. Paano bang trabaho ng boyfriend mo ngayon? Sa po, Samsung. Ano siya doon? Yung nagbebenta po ng mga okay. So pagbaga appliances. Sales rep siya doon. Kumbaga, hindi ko lang anong tawag nila dyan, di ba? Pero siya yung pag nag-mall ka, ma'am, bili ka ng washing machine, may kasamang ref sa loob, gano'n. Opo, sa po siya sa laptop. May libreng tigri po, pabilsan niyang ref. Siya yung gano'n. Opo. Nung sinabi mo sa akin kanina, Aiko, na hindi niya ginagawa yung best niya, ano ba yung idea mo para masabing ginagawa ng boyfriend mo yung best niya? Yung, kagaya po yung, sinusumbat po kasi niya sa akin na kumbaga, once a week na nga lang po yung off niya, tapos alam nga naman pupunta pa kasi sa QC pa po siya manggagaling.
Tapos gabi yung uwi niya. Okay. Tapos kung pupunta daw po siya dito, wala siya ipapahinga. So yung isang araw na day off niya, gusto niya sa kanila lang. Opo. Eh yung mami ko, syempre yung mami ko naman po, tsaka yung family ko, syempre gusto rin makita na yung effort ba. Hindi, kasi paintindi mo sa boyfriend mo na hindi na kasi parang dati, di ba? Alamang hindi ka pa buntis, kaya niyang gawin yung pag day off niya. Oo. Oh, ngayon buntis ka at may obligasyon na, siya nang ayaw. Kakatamaran na, gano'n. Diba? O hindi na kasi gaya ng dati, diba na pwedeng umabsent ka lang. Kailangan niyang masubaybayan kasi siya ang tatay ng bata. Hindi dahil hindi pa pinapanganak ang baby, hindi siya pwedeng mag-astang ama. Diba? Alam natin na pag naandyan siya, ang pwede niya pagkaloob sa'yo yung suporta ba? Yung presensya. Na yung taong, sorry for the term, nakabuntis sa'yo ay naandyan sa tabi mo, diba? Diba? Gusto maramdaman yan bilang babae, that's part of the security na pwedeng maramdaman mo. Tama po ba? Opo. Alright? Eh, loko-loko yung boyfriend mo kung di niya maintindihan yung gusto mong gawin. Kakampihan ka sa bagay na yan. Diba? Yung idea na isang araw na lang, pupunta ka pa sa, natural, tanga ka, tarantado ka pala eh. Pumunta ka talaga, sabi mo sa kanya, diba? Kasi buntis ako, alangan ako bumiyahe sa'yo. Diba? Tandaan mo, hindi ito normal na eksena na. Ikaw ay dadalawin lang yan ang wala lang. Kasi kung ganon, ikaw yung walang trabaho sana at siya meron, sabihin ko sa'yo, ikaw dumalaw sa kanila. Hindi, buntis ka eh. Kailangan pangalagaan mo itong kalusugan mo. Diba? At huwag niya ikakatwiran na, one day na lang, one day yan. Malaking bagay sa'yo yan na makasama ka niya, diba? Mag-effort siya. At kawalan ng effort ng ginagawa ng lalaking ito sa'yo. Yun nga po. Kaya nga po nagagalit yung ano ko. Kahit ako nanay, magagalit talaga ako. The more na kailangan ipakita ng lalaking ito, di ba, yung kanyang, the more na kailangan niya maging visible sa pamilya ninyo. Di ba? Pero wag natin kalilimutan na etong pagbubuntis mo, yung nangyari ito nang hindi pilnano. O, kasi makakati kasi kayo. Gusto ko lang balikan yung idea na wala siyang ikakaya. Huwag kayong umasa kasi na yung boyfriend mo, kompleto agad ng pangangailangan para sa'yo para maging ready sa pag-aasawa. Kasi kung yun ang gusto niya, sana hindi ka nagpabuntis, hindi ka nagpaubad ng panty mo. Diba? Sana pinlalo niya na maayos, diba? So kung nandiyan, huwag kang magreklamo na hindi po niya wala siya ikakaya. Huwag kang magreklamo ng gano'n kasi hindi tama. Kasi kung yun ang gusto mo planadong buhay, sana hindi ka nagpaubad ng panty mo. Diba? Nagets mo yung punto ko? Opo. Ang akin lang yung kawalan ng efforts ng boyfriend mo. Ngayon, ganito. Ayaw mong tumira sa bahay nila kasi wala siyang ikakaya. Hindi naman po sa ayaw ko. Eh ano? Bakit? Pupunta naman, mian naman po kami doon na po, kasi paalis na rin po siya eh. Papuntang ibang bansa, kukuwi din po siya ng atin. Yung gusto lang niya, habang andito pa daw po siya, doon muna daw po. Bakit nga ayaw mo? Kasi po ayoko naman po na ayaw ko. Kaso po dito po kasi ako nagpapacheck up sa amin. Tsaka dati naman po, okay naman po yung relationship namin. Parang okay naman po yung situation namin na pinapayagan din ako ng mami ko na mag-stay doon. Sana dapat lang kasi buntis ka na no? Diba? Kasi kumbaga para at least may bonding kayo. Yung dinadahilan po niya kasi sa akin, yun nga, pag nagtatrabaho daw po siya, pag uwi siya ng bahay, gusto daw niya may nakakita siyang asawa, may nag-aasikaso sa kanya. Sa isang banda, tama yung punto niya. Ganito papaliwanag ko sa'yo ha. Alright, Aiko. Opo. Kayong dalawa, kakaumpis na relasyon ninyo. Gaano katagal kayo naging magkasintahan bago ka na natsambahan? 4 years na po kami. 4 na taon. Opo. Diba? Sa nag-uumpis ng relasyon, especially pag pamilya pinag-usapan dito, meron kailangan head of the family. Opo. May kailangan masusunod. Hindi kasi pwedeng dalawa masusunod. Kailangan ma-establish yan. Alright? Opo. Bilang ikaw ang kausap ko, papakiusapan kita, mag-submit ka muna. Nakuha ang punto ko. Kasi kung hindi mo siya bibigyan ng karapatan na, tandaan mo, hindi ka kasal ha? Opo. Diba? Kung hindi mo siya bibigyan, ikaw mismo kasi mag-aabot sa kanya ng karapatan na yan. Kung hindi mo paparamdam sa kanya na meron siyang karapatan na magdesisyon because you are partners, at dumating yung araw na parang wala kang naramdamang pakikialam sa kanya, kasi hindi rin naman niya kayang i-establish, diba, na siya head of the family, masisisi mo ba siya? Kasi ito yung ginabutan niyo sa setup wala kayong sariling bahay, buntis ka. Kailangan may masunod, sang titira, di ba? I get your point. Pero